Nay Julie, magandang hapon po. Si Attorney Tungol to and si Attorney Gail ng Wanted sa Radyo. Nay Julie, ganito po. Ang kwento niyo po sa amin merong pangbababoy di umano na ginawa itong si Rodolfo Morgado. Pwede ba pong pakikwento sa amin ano ang eksaktong alam nyo tungkol dito sa pagbababoy na ito? Opo, sir. Nung dumating nga po galing sa nag-swimming po yung anak ko, sir, sa San Fabian, naikwento nga po ng anak ko na inano daw po siya, binaboy daw po siya ni Rodolfo, yung kumpare po namin. Sabi ko, anong klaseng inano po ako ni bakla, sabi po yung anak ko. Tapos, ano yung inano daw po siya, inubaran. Tapos, doon nga po sa van nangyari, sir. Inubaran daw po siya, tapos, yun po, inano po yung kanya, sinubo daw po, tapos binilaan daw po yung mga parte ng katawan niya po. Okay, ngayon alam ko na kung bakit ang ginamit yung termino binaboy kasi talagang mukhang yun nga ang nangyari. Sa pilitan po itong ginawa sa anak niyo po? Opo, sir. Nang laban po yung anak ko, sir, gusto pong lumabas ng van. Pero naman po hinihila po siya at biglang sinasara po nung bakla po yung ni Rodolfo yung van. Tapos inano po yung anak ko po, sir, yung pinipilit pinapahiga po sa may van. Siya ba ay sinaktan o ginapos o siya ba ay nilasing? Siya ba ay ginamitan ng droga na hindi niya alam, ma'am? Kung alam niyo lang po. Hindi naman, wala naman pong ganun, sir. Ano lang po, yun nga lang po, kasi natulog lang po yung anak ko doon. Tapos sumunod nga lang daw po yung si Rodolfo po doon, yung bakla. Tapos nagulat na lang po siya nung na bigla po siya na hinubaran po siya na bakla. Tapos yun na nga po, naglumaban po yung anak ko, wag po, sabi daw po yung anak ko kay bakla. Tapos pinipilit naman daw po siya na nung nahubaran na nga po yun, na gusto pong lumabas yung anak ko ng van. Tapos yun nga po na tumatayo yung anak ko at lalabas ng van, hinihila naman po, sinasarado naman ni bakla yung van at yung anak ko, pinapahiga po niya pilit sa sa may higa, sa upuan na may higa ang van po. Okay, sige ma'am. Medyo maselan na, napakaselan na ng usapan na to. At ayoko nang marinig pa ng inyong anak itong pinag-uusapan kasi definitely may trauma po siya nararamdaman. Anyway, malinaw po sa akin na hindi naman niya voluntaryong ginawa. In fact, hindi naman na issue kung voluntaryo niyang ginawa to. Sa akin lang, gusto ko kasi makita kung ano ang eksaktong ginawang pamimilit, no? Kasi baka lumala po ang kaso kapag may mga ilang bagay na ginawa itong nirereklamo natin ngayon. Para naman makuha ko yung buong kwento, pagbibigyan natin ng pagkakataong magsalita itong si Mr. Rodolfo Morgado. Sir Rodolfo, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Sir Rodolfo, alam mo ba ang inaakusa sa'yo ngayon na krimen? Yes, sir. Alam ko, sir. Okay. Ito po ay nangyari daw noong January 21 sa Umingan, Pangasinan. At inyo daw pinilit yung anak ni Nanay Julie para mababoy mo yung bata in order for you to have unsolicited oral sex dun with the child. Ano po masasabi nyo dito, Sir Rodolfo? Sir, wala naman pong katotohanan yan, sir. Bali, sir, naginuman po kami, sir, niyan nung pagdating po namin, sir, doon sa San Fabian, sir, dahil in-invite po ako doon. Kasama po sa inuman si Boy, yung bata? Hindi, sir. Bali, ang kasama po namin doon yung mga tito niya, saka yung papa niya, saka yung lolo niya po. Tapos nung pagdating, saka yung isang kasama po namin na yung mga tito-tita niya, tito niya po yung kasama po doon. Saka yung mga ibang kamag-anak po nila na kasama po namin nag-inom, sir. Tapos, sir, nung nalasing na po ako ng medyo gumabi na po, natulog na po ako sa van. Pagising ko po, natulog po ako ng van, sir. Gumising po ako ng umaga. Umaga na po ako nagising. Sir, pero hindi mo tinatanggi na magkatabi kayo sa van ng bata? Hindi, sir. Hindi ko. Sir, wala naman pong katabi din sa van, sir. Ikaw lang ang nasa loob ng van, wala doon yung bata? Wala, sir. Wala po, sir. Yung sinasabi niya pong ganun, sir, wala naman po. Kaya, yun nga po sabi ko, wala naman po ganun nangyari no nung ginawa ko na sabi niya na hinalikan ko or ginawa ko po sa kanya,
Wala naman po ganun, sir. Kasi lasing po ako doon eh. Opo, lasing po ako doon, sir. So, sinasabi mo na hindi mo pinilit itong bata na manatili doon sa van kasama ka, wala. Nasaan si Boy no, nung panahon na yon, kung ganun ang kwento mo? Nasa cottage po sila, sir. 3 cottage po kasi yun, sir, na magkakatabi nung kinuha ng lolo po niya. Kasi siya po, yun po yung my birthday. O, sige. Tapos po, so, ang... Yes, let me expedite this, no. So ang inyong depensa, sir, denial. Hindi talaga nangyaring event. Ikaw ay natulog mag-isa sa van kahit may 3 villa doon. Ang tanong ko naman sa iyo ngayon, bakit ka natulog sa van kung may 3 villa na meron kayong pwedeng pagtulugan? Medyo maingay po kasi doon, sir. Tapos may video para makatulog po ako. Doon po ako sa sasakyan ng van natulog para medyo wala po akong masyadong marinig. Okay, if you say so. Yes, sige. Sir, ilan po kayo na pumunta doon sa outing or sa Pangasinan? Sa San Fabian? Bali ma'am, Nasa 10? Meron ma'am, meron po. Mahigit sa 10? Po kami. More than po. Mayroon po kaming isang baby na kasama, anak po nung tita niya. Tapos bali, 4 po na medyo malaki na po. Okay. Sino po ang nagplano nitong lakad na to? Bali, birthday po yun ma'am ng lolo nila. Birthday ng lolo nila? Opo. Okay. January 21 po. Wala po ba kayong, saglit lang po Okay, birthday ng lolo nila, so may mga kamag-anak siya nakasama. Ikaw ba ay may relasyon dito kay Joel at kay nanay? Kamag-anak din po ba kayo? Wala, kumari ko po, ma'am. Kumari lang, pero hindi... Kumari po kasi inaanak ko po yung pang-anim pong anak nila. Tapos yung kasama ko po, ma'am, lahat po sila magkakamag-anak. 2 lang po kami ng friend ko na gay rin na yun po yung kasama lang po. Hindi lang po, exit lang po kami. Okay, so itong lakad na to, plano ng pamilya? Yes, ma'am, plano po nila. Inaimbitahan po kayo? Yes, bilang ma'am. kaibigan nila? Opo, Okay. ma'am. Sa lakad na to, ilan ang bata na sumama? Bali, 4 po, ma'am. Yung si Joel po, saka si Sander, magkasing edad po sila. Tapos yung 2 bata naman po na kumari nung magbo-birthday, mga nasa 7 po yata, yung saka 10, ganun po, ma'am. Tapos yung isang baby, mga nasa 4 or 5 months pa lang po, ma'am. Yun po yung kasama po namin. Okay. Joel, magandang hapon. Si Attorney Gayle to. Kung naalala mo, ano yung kwento, ano yung nangyari nung time na pumunta kayo sa San Fabian? Yun nga po, yung birthday po ng lolo ko po. Nag-overnight po kami doon. Tapos nung kinagabihan na po noon, nag-inuman po sila. Tapos nauna na po kami natulog ng pinsan ko po. Tapos nung na po, nagising po ako dahil nilalamig po ako dun sa cottage. Okay. Tapos nun po, naisipan ko pong pumunta sa van dahil doon nga po, pwedeng mainitan po dahil pwede pong isarado. So, pumunta ka sa van. Nung time na pumunta ka sa van, may tao ba doon? Wala po. Okay. Tapos po, pumasok na po ako doon. Tapos ilang sandali lang po, sumunod na po siya. Saglit lang, paano ka nakapasok sa van? Ibig sabihin, hindi yun nakalock? Nakapark lang Hindi siya po. na bukas? Opo. Okay. Pumasok ka doon and then anong nangyari? Yun na po. Na ilang sandali lang po, sumunod na po siya sa akin. Tapos pinaurong niya po ako. Tapos sabi niya, tumabi po siya sa akin. Nung nilapitan ka ba, sabi mo siya, ibig sabihin si Rodolfo? Opo. Okay. Nung nilapitan ka niya, nakilala mo ba siya kaagad? Opo, kasi matagal ko na po din siyang kilala po eh. Nung simula po nung nagkumare po sila ni mama ko po. Okay. Pagkatapos, nilapitan ka niya, anong nangyari? Sabi niya po, umusod daw po ako dahil matutulog din daw po siya sa tabi ko. Tapos? Yun na po, nung iniintay ko po siyang matulog. Kala ko po tulog na po kasi nag-iilik na po siya. Mm-hmm. Tapos yun po, natulog na rin po ako. Kaya yun po, nung nagising po ako, naramdaman ko pong hinuhubaran niya na po ako. Nung time na pumasok kayo sa van, sumunod siya sa'yo, napansin mo ba kung lasing itong si Rodolfo o hindi? Lasing po siya kasi nag-inuman po sila nila papa ko po nila tito. Isinubo niya po tong ari ko po. Una po, inubaran niya muna po pala ako. Tapos yun po, kung ano-ano na pong sinubo niya po sa akin. Okay.
Salamat sa iyong pagpapaliwanag, Joel. Can I ask questions? Opo. Joel, ganito gagawin natin. No? May ilang katanungan lang ako tungkol sa sinabi mo. Sabi mo sa akin na kasama yung tatay mo doon sa trip, tama? Opo. Pagkatapos nung nangyari sa'yo, bakit hindi ka agad pumunta sa tatay mo para magsumbong? Naisip ko po kasi na kung sasabihin ko po kagad sa papa ko po baka magkagulo na po doon, may magkasakitan na po doon. Okay. Pero pagkatapos ng mangyari yung ginawa sa yung kababuyan, no? Ano ang ginawa mo? Umiiyak na po ako dun sa loob ng van po na ang dami na pong pumapasok sa isip ko na kung bakit niya po nagawa sa akin yun. Pero habang ginagawa niya to, sinusubukan mo bang sipain, suntukin, o pigilang pisikal itong si Rodolfo? Hindi po. Bakit hindi? Natatakot po kasi ako Tapos malaki po yung katawan niya. Baka may pong gawin niya sa akin po. Okay, so hinayaan mo siyang matapos sa kanyang kalaswaan. At pagkatapos niyang gawin yun, saan siya pumunta? Bumalik na po dun siya dun sa cottage po. Umiiyak po na ako dun pero pinipigilan ko lang po. Okay, pagpasok mo sa cottage, ikaw pa rin ba ay umiiyak o hindi na? Umiiyak po. Tapos... Okay, sino ang kasama mo doon sa loob ng cottage, Joel? Ay, sila lolo ko po, tito, tapos papa ko po. Pagpasok mo ng Pinsan. cottage, sila ba ay tulog na? Opo, tulog na po sila. Walang nakapansin sa yung pumasok ka sa cottage, tama? Wala po. At pagpasok mo, ikaw pa rin na umiiyak, walang nakarinig sa iyak mo nung gabing yun? Opo, kasi pinipigilan ko po lang. Okay. Nung umaga, meron ka bang pinagkwentuhan ng nangyari sa'yo? Wala. Meron po, yung pinsan ko po, na si Sander po. Okay. Ano ang sinabi mo kay Sander? Yun po, yung lahat po ng ginawa niya sa akin. At ang reaksyon ni Sander dito ay... Nagulat po, tapos sinabi niya po na ipakulong na po daw o kaya sabihin ko kay papa ko po, sa tito ko. Tama. At hindi mo sinunod yung payo ni Sander? Opo, kasi natakot po ako kasi baka kung ano pong mangyari po dun sa saka ayoko naman pong sirain yung birthday ng lolo ko po na nag-birthday po siya. Sige, Joel. Joel, tanong lang, no? Hindi mo naman kailangan magtago ng kahit ano dito sa amin. Ikaw, nung gabing yun ba, ikaw rin ay nakainom o hindi? Hindi po. Hindi. So, buo ang inyong senses, buo kang nakakapag-isip, nakakapaglakad, nakakapag-act, no? Kompleto ang inyong senses, in short. At si Rodolfo ay laseng, tama? Opo. Okay. Ganito, hindi naman sa ako ay nagdududa sa kwento mo, ngunit ako ay naghahanap ng mga ebidensya, no? Na mga pwede nating sabihin sa korte para mapanigurado ang pagpapakulong dito kay Rodolfo kung totoo man to. Ako kasi naniniwala pa rin ako na hindi ka magsusumbong ng ganitong mga bagay kung hindi naman totoo. At para sa mga nakikinig, natural lang naman yung nangyari kay Joel na siya talaga ay masyashock at hindi makakapagsumbong dahil nakakabulabog talaga. Sobrang sinungaling yung baklang yan, sir. Dahil dininay niya po ngayon ang ginawa niyang kababuyan sa anak ko. Samantalang pumunta na ho yan ang totoo, sir. Pumunta na po yan sa bahay namin na nagmamakaawa po na iurong ko po ang demanda laban sa kanya dahil ayaw niya pong makulong. Okay. Pero sabi ko, sorry dahil itutuloy ko ang kaso laban sa'yo. At Okay. meron po akong witness, sir, kung sino po ang gusto niyo pong makausap na patunay ho na nagsisingunguling po yan na totoo po na naghingi na po ng tawad yan sa akin, sir. Nagluhod-luhod po yan sa harapan ko sa bahay, sir. Ang hindi lang po namin nagawa, sir, na videohan po siya. Pero Okay lang, ma'am. Hindi po totoo kailangan as long as may testigo po kayo. Hindi ako nagsusorry, sir, kung ano yung ginawa ko kasi wala namang katotohanan. Bakit ka nagsusorry, Rodolfo, kung wala kang Sir, ginawa? Sir, nagsorry ako doon, pumunta ako doon, sir, nagsorry ako doon, sir, para lang kung ano yung inaakusa nila sa akin. Yun, sir, yung yun lang po yung pinunta ko doon, sir. Dahil sabi mo, nagluluhod ka dahil hindi mo nga matanggap na makukulong ka. At nagmamakaawa ka sa akin na yung orang ang kaso Sige, Nay. laban sa'yo. Teka dahil lang, takot susubukin na natin tong makulong. si Rodolfo, no? Rodolfo, hindi mo tinatanggi na ikaw ay natulog doon sa van, tama? Hindi po, sir. Ang sinasabi mo, nagsisinungaling si Joel na siya ay natulog din sa van katabi mo. Yes, sir. Kasi po, doon naman po sila sa cottage natulog, sir. Kasi mag-isa lang naman po ako sa van. Mag-isa ka lang sa van. Hindi siya Apo. Hindi siya nauna doon sa van? Pagbukas mo Hindi, ng van, sir. walang tao? Sir, ako po, sir, ang nandoon. At saka paano po siya makakapasok, sir, doon? Inakalak po yung van kasi natutulog po ako doon. Nauna daw siyang pumasok ng van.
Sir, bali lasing po ako. Ako po yung unang natulog doon, sir, sa van. Gaano ka kalasing nung gabing yun? Hindi naman man yung masyado pong yung lasing na hindi ko po alam yung ginagawa. Bali, nakainom po, kaya pumunta na po ako sa van para matulog, yun lang po. Tapos nilock ko po yung lock po ng mga pintuan po para po wala pong makapasok, yun lang po. Nilock mo yung Yun pintuan ng van, hawak mo yung susi Yes. ng panahon na yun. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Joel, ganito, bakit hindi ka ulit natulog doon sa loob ng cottage nyo? Kasi po nilalamig po ako. Kaya lumabas ka, doon ka sa van natulog. Opo. At doon po talaga ako natulog. Magsisinungaling lang po yan. Nadaanan ko po nga po siya nagsiselfon na may kachat po siya sa messenger po. Ano ang kayo ba ay nag-usap bago kayo pumasok sa van? Hindi po. Kasi dinaanan ko lang po siya. Hindi naman po kami nag-usap. Sige. Ganitong best Attorney approach. Garrett, may tanong lang ako, linawin ko lang kasi may disparity yung sinasabi nila tungkol dun sa kung sinong naunang pumasok sa van. Yes. Kanino ba yung van? Sa kanya po. Sa inyo po yon, Sir Rodolfo? Yes, ma'am. Sa akin po, kaya doon po ako natulog, ma'am. Baka noong pumunta po doon, pagising ko ng umaga, ma'am, mga 5 a.m. po yun, medyo magliliwanag na po, ma'am. Yun po siguro yung pagpasok niya doon, ma'am. Wala na po ako doon. Pero sir, so sa inyo yung van, hawak niyo yung susi nung Yes, gabing ma'am. yun? Kayo yung Opo, nag-drive ma'am. ng van? Opo, ma'am. So sinasabi mo, nung gabing yon, ikaw yung nauna, natulog ka sa van. Yes, ma'am. Opo. Tapos pumasok lang si Joel sa van, umaga na. Pumasok na po siya doon kasi nagliligpit na po ako doon sa mga pinaggamitan po namin ng gabi. Anong oras ka pumasok ng van, Rodolfo? Ma'am, sir, hindi ko po sure mga nasa mga 10, mga ganun po, sir. Mga Parang 10 or 5 a.m. 11. yung sinabi mo kanina, Rodolfo. Saan dun yung tama? 10 or 5 a.m.? Mga ano po, sir, mga 10 or 11 po, sir, ng gabi. Ako pumasok sa van. Tapos nagising po ako, sir, ng umaga. Mhm. Umaga, anong oras po yon, sir? Mga mga 5. May araw Mga na? 5. Kung matutulog kasi ako, sir, sa cottage, maingay po. Kaya po ako dumiretso po ako sa van. Tapos sinarado ko po yung nilak ko po para para wala pong makapasok. Okay, ikaw Joel, anong oras ka pumunta ng van? Mga alas 3 po. Ng madaling araw po. Alas 3 na madaling araw, pumunta ka sa van, pagbukas mo, andun na si Rodolfo. Wala po siya. Nadaanan ko po siya doon sa cottage nila. Pinagtulugan po nila. Wala Nag-cellphone po siya, sir. Okay. Sige Rodolfo, so alas 3 pala, gising ka na. Tama? Hindi, sir. 5, sir. May hindi nagtutugma dito. Joel, panigurado ka, alas 3 pa lang ng umaga yon? Opo, sigurado po ako. Bakit? Bakit ka ganun ka aga nagising, Joel? Kasi nga po nilamig po ako, tsaka yung po doon, naiihi po ako. Okay, sige. At Tapos umihi ka naalala sa ko po banyo yung at lumabas van ka sa po van. Na may van po doon, kaya pumasok po ako doon po na ako natulog. Nung pumunta ka ng van, hawak mo ba yung susi ng van? Hindi po. Paano ka nakakapanigurado na magiging bukas yung van nung pumunta ka doon? Kasi po, naman po yung tuloy-tuloy na po yung inuman nila, kaya imposible naman po na ilak niya po yun. Tuloy-tuloy na po sila nag-inuman. Okay, so natulog ka doon, alas 3 ng umaga, alas 5 pumasok si Rodolfo, mga ganon? Hindi po. Paano ang eksena? Sumunod po sa akin. Segundo lang po. Segundo lang. So pagpasok mo Opo. ng alas 3, sinundan ka ni Rodolfo. Opo, sinundan niya po ko kaagad. Rodolfo, ganun pala nangyari. Ano masasabi mo doon? Naku, Deny. Joel, magsabi ka naman ng totoo, Joel. Nakakaya naman. Wow, ako pa talaga po magsisinungaling. Ikaw Oo, na nga po hindi. sa akin. Sabi mo yun totoo, Ikaw po magsabi Joel, ng kasi totoo. nandun kayo sa cottage, magkakasama kayo ni Papa nyo. Magkakasama kayo nila Saldi sa kanila Sander. Rodolfo, Oo, ganito na lang. Yes, Rodolfo, sir. teka. I'll try to help you Rodolfo, Apo, sir. sa tingin mo ginusto ba ni Joel yung nangyari? Sir, wala po kasi nangyari, sir, kaya hindi ko po alam na gusto niya. Wala rin po kasi nangyari na ganun po yung paratang po nila. Sino po yung siguro nadaanan ni Joel nung papunta siya sa van? Nadaanan niya daw ako, sir. Yung pagliligpit ko, yun din siguro, sir, nung pagpunta niya po doon sa van. Tapos po, magliliwanag na po yun, sir.
hindi na po ako nagpunta doon. Dire-diretso na po yun yung paglinis po namin. May mga magpapatunay naman po. Sir Rodolfo, sabi mo nagliligpit ka. So, ibig sabihin, 3 a.m. nagliligpit ka pa ng mga gamit? Hindi ma'am. Alas 5 Kasi po. alas 3 ng umaga yung Nadaanan sinasabi ka. ni Joel na nadaanan ka. Yun yung oras. Hindi po ma'am. Mga 5 po ako nagising ma'am. May mga 5. Pero inaamin Mga mo, five po. so ngayon, pero inaamin mo Na nagkita kayo. nagkita kayo, nadaanan Hindi ko- ka niya. Hindi ko po siya nakita, ma'am. Sinabi mo Pero lang ako, kanina, nakita niya daw Rodolfo. po ako, ma'am. Rodolfo, wag mong lolokohin si Sir, Attorney Gail. sinungaling na po yan. Yes, sir. Apo. Rodolfo, wag mo namang Sinungaling ho yan, sir. Rodolfo, wag mo naman lolokohin si Attorney Gail. Sinabi mo na nga kanina na ikaw nga ay nadaanan ni Joel. Na nagliligpit pa ng mga gamit. Tapos ngayon hindi na kayo nagtagpo nung Dinidinin niya na umaga. ho Hindi, yan sir. kasi takot Sir, po yan hindi na po kulong, kami sir, talaga ma'am. nagkita. Kasi Baka ako po yung naglulunod nakita po yan niya, sa sir, harap na ko na nagliligpit po ako. nasa Ganito, kamay ko daw Rodolfo, ang pag-asa. kumpiyansa ka ba Yes, sa sir. sinasabi mo kung makakuha kami ng CCTV, parehas pa rin ba ang masasabi mo? Yes, sir. At ikaw, Joel, kung kukuha kami ng CCTV mula doon sa resort, hahayaan nila kaming makakuha ng kopya, parehas pa rin ba ang sasabihin mo sa aming mga bagay? Opo. Sige, kasi ganito, sa totoo lang naman, I think, alam mo rin to, Attorney Gail, denial is the weakest defense talaga. Exactly. Yun sana sasabihin ko, Attorney Garrett, na wala namang, yung mga akusasyon ni Joel for a 14-year-old to claim na nabastos siya or naabuso siya, actually, hindi yan madaling aminin. Joel, sino pa ang gising nung panahon na yon, nung 3 a.m.? Wala pa po. Tulog pa po sila lahat. Si Rodolfo lang po yung gising. Sumunod po sa akin. Ganito, Rodolfo, sinasabi mo humingi ka ng patawad dati kay nila Julie, tama? Sir. Paano ka nag-sorry sa kanila? Sir, humingi po ako ng sorry sa kanila. Sabi ko, pare, mare, sorry kung ano man yung pinaparatang nyo sa akin na wala namang katotohanan yun, mare, sabi ko. Bakit ka Natulog ako nagmamakaawa? Opo, Nag-text ka dito, may finorward sa akin na text, Mars, nagmamakaawa ako sa inyo ni pare. Opo, siya yan, sir. Siya po yan, number niya po yan, sir, kasi po, nagmamakaawa siya kasi ayaw po niyang makulong. Bakit ka agad tumalon sa pagmamakaawa? Sir, yun nga, sir, kasi po, sabi po nung taga doon sa Kabatuan, sir, doon sa kanila po, meron daw nga pong kaso na ganto ganyan. Bali pumunta ako, sabi ko ano ba yung problema dapat usapan Kung wala kang ginawa, bakit ka concerned sa kasong pwedeng ipataw sa'yo? Bakit? Ano ba yung ginawa mo para sabihin may kaso ka? Wala naman, sir. Bali nagsorry ako, sir. Kung ano yung nasasagap nila, ganun, sir. Sa tingin mo sa nila nasagap yung impormasyon na yun? Sir, nagsumbong daw po kasi si Joel po, sir. Ano ang motibo ni Joel para magsinungaling? Sir, hindi ko po alam, sir. Kasi alam ko ikaw may motibo ka para magsinungaling sa amin ngayon dahil nga natatakot kang makulong. Pero si Joel, wala siguro siyang motibo para pahiyain yung sarili niya. 14 years old pa lang siya. Mag-uumpisa pa lang siyang gumawa ng kanyang reputasyon sa mundong to. Bakit niya sisirain yun? Rodolfo, may masama bang balak tong si Joel sa'yo? Sisiraan ka ba? Pineperahan ka ba? Hindi ko alam, sir. Hindi ko po alam. Kung bibigyan kita ng pagkakataong humingi ng patawad ngayon, ano gagawin mo? Hingi po ng Diba, tawad, hindi ko sir. makasalita. Bakit kayo hihingi ng patawad, Rodolfo? Kung ano yung sinasabi po nilang yung sinasabi po ni Joel na ganun nga daw po. Pero yun naman, sir, kasi yung naalala ko, sir, na natulog po ako sa van, nagising po ako ng ganon. Yun yung sabi naaalala niya mo. Tama, Rodolfo? Yes, sir. Pero Apo, lasing ka sir. nung gabing yun. Tama? Baka na-blackout Yes, sir. lang si sir. So Pero may lasing. posibilidad na hindi mo alam yung ginagawa mo ng panahon na yun. Tama? Yes, sir. So posibleng totoo nga yung sinasabi ni Joel. Tama? Di ko Rodolfo? Yes, sir. Posible. Posibleng totoo nga yung sinasabi ni Joel. Hindi mo lang maalala. Tama? Wala naman ako maalala, sir, na ginawa ko yun, sir. Negative pregnant. Sinagot mo yung tanong ko. Pero, oo nga, wala ka lang Kasi maalala. So, posible Yes, nga sir. na nangyari. Pwedeng nangyari yun, Pero hindi Sir mo lang naalala. Rodolfo. Hindi mo lang maalala wala dahil lang. lasing ka. Tama ba? Rodolfo, Yes, sir. no. Tama, no? Baka nangyari pero hindi mo lang maalala. Pwedeng nangyari, no?
Ano sa Wala tingin naman niyo, sir? Ano sa tingin niyo, sir? Baka pwedeng nangyari yun, di niyo lang talaga maalala. Dahil lasing kayo ng mga panahong yun, tapos madaling araw. Yes, ma'am. Hindi ko alam, Yes. ma'am. Yes na hindi mo alam or yes na po pwede pero hindi mo lang maalala kaya sinasabi mong hindi mo alam? Hindi ko po maalala, ma'am. Okay. Sige, Rodolfo, ganito, no? So, sinasabi mo na posibleng nangyari yon pero hindi mo lang maalala. So, ibig sabihin kapag naaalala ng isang tao, may posibilidad nga yung sinasabi ni Joel. In short, ang iyong depensa ay nanggagaling sa ignorance kung ano ba talaga ang nangyari. Whereas si Joel, nanggagaling ang kanyang ebidensya, ang kanyang sinasabi mula sa nalalaman niya. Tingin mo, sino ang nakakalamang doon sa korte? Just a wild guess, Rodolfo. Ganito, Rodolfo, itutuloy mo pa ba yung pagde-deny mo o itutuloy pa namin yung pagtatanong sa'yo? Sir, hindi ko po kasi alam, sir, kung ano po yung nangyari. Yun lang po, sir. Ano ba ang alam mong nangyari, Rodolfo? Dahan-dahanin natin. Opo. O sige, Rodolfo, ganito. Ikwento mo na sa akin, maging honest ka na. Lahat ng naalala mo sa akin, Rodolfo. Baka makahanap tayong paraan madepensahan ka, Rodolfo. Baka lang. Rodolfo, nung gabing yun, nagtabi ba kayo ni Joel? Sir, bala, hindi ko... Okay lang, Rodolfo. Sabihin mo na. Nagtabi ba kayo ni Joel, Rodolfo? Sir, Sabihin mo na para mawala na yung bigat sa dibdib mo. Nagtabi ba kayo ni Joel, Rodolfo? sir, sige po, aminin ko, sir, nagtabi po kami, sir, pero wala pong ganun, sir, na ganun kababuyan na nangyari, sir. Wala pong ganun. So Wala nagtabi po kayo. ganun. So nagtabi kayo ni Joel. Yes, sir, pero noong alam ko po na mali po yun, sir, lumabas po ako. Yun po yung kasi, yun po, sir, mamatay man buong family ko, sir. Mamatay man nanay ko. Yun po yung kasi alam kong mali lumabas ako, sir. Yun, sir, kaya pumunta ako kina Mario sa kanila, pare. Kaya po ako nag-sorry. Yun po yung ginawa ko, sir. Anong ginawa mo? Ba't ka nag-sorry? Nayakap ko siya. Yun lang, sir. Tapos hinawakan ko yung baging yun lang, sir, yung nagawa ko, sir. Pero yung paratang naman po na iba, sir, wala po yung kababuyan. Yun lang. Yun, sir, yung Okay, so hinawakan mo nga yung bata, Rodolfo. Hawak lang, sir, kasi alam kong mali yun, sir, lumabas ako. Hindi Yun, mo sir, sinubukang yung, hubaran si Hindi, Joel? sir. Hindi po, sir. Promise po, sir. Mamatay man po nanay ko, family ko po. Sige, okay lang. Alam ko. po. Oo. Kasi ganito ang nangyari sa atin. Nagtago ka na ng mga ilang detalye sa amin. Tapos ngayon, sinasabi mo na yun lang yung nangyari. Mapipilitan ako magtanong pa. Rodolfo, hinawakan mo si Joel, tama? Opo, sir. At Rodolfo, nung hinawakan mo siya, anong naramdaman mo? Wala naman, sir. Wala naman. Bakit ka tumigil sa paghawak, Rodolfo? Sir, bali, sir, sabi ko, mali to, kaya lumabas po ako, sir. Kaya hindi ko po tinuloy. Hindi mo tinuloy, hinawakan mo lang siya. Yes, sir. Bakit mo nadalang hawakan siya, Rodolfo? Bali, hindi naman, sir, nung as in hawak, sir. Rodolfo, Yes, okay sir. na. Nasabi mo na sa akin hinawakan mo yung bahagyang Apo. hita niya. Apo. Okay na. Andun na tayo, Rodolfo. Yes, Huwag mo sir. nang talikuran yung mga bagay na na-establish na natin. Anong nagdala sa'yo para hawakan yun, Rodolfo? Siguro, sir, dala lang, sir, ng pagkainom, sir. At nung ikaw ay nakainom, hindi mo na mapigilan yung sarili mo, tama? Ganun na nga, sir, pero nung Hindi mo maisip ko, mapigilan sir, yung lumabas sarili na- mo dahil gusto mong hawakan yung bata, Rodolfo, tama? Yes, sir. Gusto mong hawakan yung bata dahil ikaw ay attracted sa bata, Rodolfo, tama? Yes, sir. Nagugustuhan mo yung itsura, yung tindig ng bata na katabi mo nung gabing yun, tama? Hindi naman, sir. Bakit mo hinawakan kung ayaw mo yung itsura ng bata, Rodolfo? Hindi naman, sir, nung ganun, sir. Nakakaramdam Kaya nga po ka ba ng init sa iyong katawan nung katabi mo siya, yung bata? Ikaw ba ay natutukso nung nakita mo yung batang tulog, Rodolfo? Hindi naman, sir. Bakit mo nadalang hawakan kung hindi, Rodolfo? Rodolfo, Yes, sir. kung hindi ka natitempt, kung hindi ka
na-arouse doon sa bata. Bakit mo hinawakan, Rodolfo? Hindi ko alam, sir. Lasing lang ako, sir. Lasing ka lang. At dahil lasing ka, hindi mo mapigilan yung nararamdaman mo. Tama, Rodolfo? Yung siguro, sir. At yung nararamdaman mo ay libog para sa bata, Rodolfo. Tama? Opo. Okay, sige. Ayun, no? May lascivious intent talaga. May malicious intent talaga. Klarong Andun talaga yun. acts of lasciviousness Acts of Attorney Garrett. lasciviousness committed against a child, which is sexual abuse under RA 7610 and is also a separate crime under our revised penal code. Exactly. Okay, may sasabihin ata si Nanay. Nay, ano pong masasabi ninyo dun sa mga naging kwento at pag-amin ni Sir Rodolfo? Ma'am, ang totoo po, nag-aalibay na lang po talaga yan, ma'am. Kaya po yan pumunta sa bahay, ma'am, dahil naghingi po siya ng sorry sa ginawa niyang pangbababoy. Sabi ko, bakit mo binaboy ang anak ko? Hindi po siya nagdepensa sa sarili niya, kundi sorry lang po siya, ma'am. Tapos galing po siya doon sa bahay, pumunta po siya sa bahay ng pastora po namin na kung saan nandito ko po iniwan ng anak ko. Gusto po ni Rodolfo Morgado, ma'am, sir, na kausapin itong anak ko na manghingi daw po siya ng sorry sa anak ko. Pero sabi ko, hindi. Huwag mong kausapin ng anak ko dahil may trauma sa'yo. Na-trauma po, kaya pumunta po yung si Rodolfo dito po sa pastora namin. Andito po, ma'am, sir, si pastora po namin. Okay, ma'am. Ngayon na narinig niyo po yung mga pahayag niya at mga sagot sa tanong ni Attorney Garrett, ano po ang nararamdaman niyo ngayon? Nanggigigil po ako sa galit, ma'am, dahil dinidinay, nagsisinungaling po siya ng totoo, ma'am. Pilit niya pong dinidinay na kaya lang po siya pumunta sa bahay dahil pero ang totoo po, talagang takot po siya dahil nanghingi po siya ng sorry. Takot daw po siyang makulong. Okay. So sa madaling salita, Nay, ano po ang balak nyo? Gusto nyo bang ituloy magkaso? Ayun po, nagalit nga ho ako dahil ganyan naman po ang mga alibay niya na na yung siya pa yung nauna daw natulog sa van. Ngayon, okay po, Nay. Pero narinig niyo po yung mga sagot ngayon ni Sir Rodolfo kay Attorney Garrett at mas naliwanagan tayo dun sa mga detalye. Ano po ang balak niyo ngayon? Gusto niyo ba ituloy natin yung kaso? Opo, ma'am. Gusto ko pong makulong yan, ma'am, para magtanda po yan. Dahil, sabi ko nga po sa kanya, minaliit mo lang kasi kami. Magkumari tayo, pero dahil ninang ka ng anak kong maliit, sabi ko, pero hindi mo na inisip yun dahil sabi mo, sorry dahil hindi mo na inisip yun na magkumari tayo. Bakit mo ginawa sa anak ko yun? Okay, sige. Ma'am, ganito, para makatulong sa kaso natin, kausapin natin si Miss Elma Becchio, head ng MSWDO, Umingan, Pangasinan. Ma'am Elma, magandang hapon po. Good afternoon po, sir. Yes po. Ma'am Elma, I don't know kung nakamonitor ka, pero meron po dito kasing complainant na ang nirereklamo po is yung kanyang kumpare na gumawa ng kabastusan against isang bata, no? Acts of lasciviousness Yes, po ang sir. kanyang ginawa Nakamonitor sa naman po, minor. sir. Okay. Ma'am, inamin niya po na sila ay nagtabi and at the very least, hinawakan niya po yung bata. So, meron po tayo sexual exploitation dito ng isang bata, sexual abuse. Ma'am, hawak niyo daw po yung kaso nito ni Joel. Actually, sir, it was filed at San Fabian, Pangasinan po. Okay. Umingan po yung sa amin. Yung incident kasi po nangyari sa San Fabian. Yes, ma'am. Yung PNP San Fabian po ang nag-file ng case ng ating complainant, ng ating victim. Yes, ma'am. At kamusta po? May development pa po tayo sa ongoing case ngayon? Naantay po namin, sir, yung copy namin kasi nag-request po kami ng copy doon sa filed case ng PNP San Fabian po. And up to now po, wala pa naman po. Ma'am, ganito na lang po. Makuha namin within this day kasi pumunta po yung staff namin sa Dagupan. Dadaan Yes, po ma'am. nila ngayon. Okay. Thank you, ma'am. May we respectfully request po na kami rin ay makatanggap ng kopya nitong complaint na ibibigay sa inyo ng police para lang po for our review and consideration, ma'am? Yes, sir. Ano na lang po siguro, request na lang po natin, sir, sa Of course. branch. Anong branch pa sila sa Dagupan? You mean may final na po? Fiscal's office May po. case. Pwede Meron na natin po sa i-request. fiscal's office. Tama ba Yes po? Okay. Kung meron na pala sa fiscal's office, edi dapat
siguro agad-agaran na nating dagdagan yung ebidensya kung merong hindi nakalagay doon. So kailangan nating bilisan, no? Para po sa mga hindi nakakaalam, very informal naman, kahit formal ang proceeding ng Fiscal's Office. Pwede ka po mag-introduce ng evidence at any time before the investigation terminates, whether through a rejoinder affidavit or supplemental affidavit, para makita lang ng ating kagalang-galang na prosecutor yung mga facts, no? Sige ma'am, ganun pong gagawin namin. Magre-request po kami. Alamin po namin kung saan nakalagay yung kaso. Pareho tayo magre-request po. Yes, ma'am. Okay, maraming salamat po, Miss Elma Bequillo. Salamat po Yes, sa update. sir. May direction na po kami kung saan kami pupunta. Ma'am Julie, Joel, meron ba sa inyong nag-execute ng affidavit of witness? Judicial affidavit? Wala po. Yung uncle lang po ng mister ko, sir. Sinumpaang Pumunta po salaysay, sa bahay. ma'am? Po? Meron po kayong ginawang sinumpaang salaysay? Ay, wala po. Yung asawa ko po, ang may sinumpaang salaysay po. Kasi sila nga po mag-ama ang magkasama doon po sa dagat Okay, po. okay. Si Joel po, gumawa ba ng sinumpaang salaysay niya? Opo, dito po sa barangay po namin. Meron din po siyang ano po doon, salaysay. Okay, subukan po namin kumuha ng CCTV mula doon sa pinagstayan nila na resort. Saka na lang po natin pag-usapan kung saan. Para lang po ma-establish natin yung physical presence po ng akusado pati ng biktima doon sa lugar ng pinangyarihan ng krimen. Tutulong pa po kami, ma'am. Titignan lang namin kung ano yung maaari naming madagdag dyan sa kaso. Pero ang maganda ngayon, on live television, merong pag-amin ni Rodolfo na at least sila ay nagtabi at sila ay, na si Joel ay nahawakan niya. At I'm sure as the investigation goes on, mas marami po tayong mahanap dito ang katotohanan, ma'am. Opo, sir. Okay. Julie, Joel, Rodolfo, maraming salamat. Ganito ang gagawin namin. Kami ay makikipag-coordinate sa police na nag-file doon mismo sa mga biktima at doon sa piskal. Kung pwede kaming pumasok at magsumite ng supplemental affidavit namin. Okay. Huwag niyo po ibababa yung mga linya. Kakausapin po kayo ng mga reporter regarding sa mga detalyeng kakailanganin namin. Rodolfo, I would suggest maghanap ka ng iyong legal representative, ng iyong abogado para dito sa kasong to, para mabigyan ka ng iyong patas na pahayag, di ba? Para mapakinggan ka ng ating piskalya. Okay.